Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, dahil tumawag si Mrs. Mangrubang kay Mr. Kalasikas, mas lalong naghinala ang matanda nung nalaman niyang lumabas na si Nubi kasama si Pipita. Hindi nagawang magsinungaling ang dalaga sa kanyang ama at nagsisi ang ating bida kung bakit nakapag-usap si Aristotle at Nubi. At nagkataon na nasa Maynila si Mrs. Mangrubang. Nag-alala si Aristotle na baka bumalik si Banong, kaya pinuntahan niya ito. Nung makabalik na si Mrs. Mangrubang, inumpisahan na ang kanilang agency. Natuwa si Mr. Kalasikas dahil marami silang aplikante patungo sa ibang bansa. At ngayon, narito ang karugtong ng ating kwento na pinamagatang Pilak at Tuso. Dito sa ating dula, Super Pipita. Hindi ko alam. Sandali lang. Si Mrs. Mangrubang tumatawag. Tatanungin ko nga siya tungkol sa abogado na sinasabi niya. Huwag mo nang tanungin. Baka isipin ni Mrs. Mangrubang na interesado ako sa sinabi ni Daddy na abogado. Mabuti na lang. At hindi ako siloso. Hello, madam. Iniimbitahan ako na maghapunan kina Mr. Kolasikas. Isasama kita. Magpagwapo ka. Yung hindi mukhang mekaniko ka. Sasabihin ko sa kanya na ikaw yung abogado na kakilala ko. Ang ibig niyong sabihin, madam, pati ako makikipaghapunan kay Mr. Kalasikas? Oo. O sige na. Bye-bye. Bye, madam. Anong sinabi mo? Sasama ka kay Mrs. Mangrubang? Hindi pa ba alam ng Daddy na ikaw ang driver niya? Hindi pa siguro. Ayaw mo niyan. Libre tayong mag-usap sa inyo. Magpasalamat ka dahil makakapasok ako sa bahay niyo sa wakas. Sinadya mo yata eh. Ha? Ang ibig kong sabihin, talagang gumawa ka ng paraan para kunin ka ni Madam Charing na driver niya? Parang ganun na nga. Ikaw talaga.
May kapilyuhan ka din ano? Bahala ka kung maiinis sa'yo si Daddy. O baka ikaw pa ang dahilan ng pag-awayan nila. Si Madam Charing na ang bahala dyan. O siya nga pala, sinong magluluto? Ikaw ba o si Ate Pipita? Siyempre, si Manang Pipita. Ay, tulungan mo siya para matikman ko naman ang luto mo. Talagang tutulungan ko siya. Yan ang gusto ko. Pero alam mo, ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Parang kabayo. Huh? Anong kabog ang sinasabi mo dyan? Kakaba-kaba. Ganun. Ikaw kasi, ang galing mong mang-asar. Pero aminin mo, natatakot ka kay Daddy ano? Bahala na. Pero isa lang ang sigurado ko. Magkakamanugang siya ng isang mekaniko. Siya nga naman. Matagal na tayong magkasusyo. Pero minsan ka lang nakapunta sa bahay. Hindi na naulit. At sa aking pagpunta, doon matitikman ko ulit ang luto ni Nobby. Ha? Napakagaling magluto. Napakaswerte ang mapapangasawa niya. Maganda na nga, magaling pa. Yan ang sabi ng iba. Kapag magaling daw magluto ang babae, madaling makahanap ng lalaking magmamahal sa kanya. Ha ha. Ha ha. Parang pike ang pagtawa mo. Tumawa ka tapos sumimangot ka bigla. Ano ba yan? Malas nga eh. Yung pang madungis, puro grasa ang naniligaw kay Nobby. Ano? Pero hindi siya ang pag-uusapan natin. Ang sabi mo may isasama kang abogado. Oo, meron. Ay, patay tayo dyan. Bahala na. Makinig kang mabuti, Pipita. Sir? Sarapan mo ang pagluto, ha? May kasamang abogado si Mrs. Mangrubang. Ayaw kong mapahiya. Pangako, sir. Gagawin ko ang lahat para hindi kayo mapahiya kay Mrs. Mangrubang. At sisiguraduhin ko na lahat ng putayang iluluto ko ay magustuhan nila. Siguraduhin mo lang. Kung hindi, mag-impake ka na. Ano ho? Hindi kay Mrs. Mangrubang ako nahihiya, kundi sa abogado niyang kasama. Malay mo, matutupad na yung pangarap kong magkamanugang ng isang abogado. Ano? Ito. Isukat mo ito kung kasya sa'yo. Tingnan ko kung babagay sa'yo. Ay, Madam, nahihiya akong isuot yan. Magbumuka akong tunay na abogado o kaya'y nagtatrabaho sa isang sikat na kumpanya. Ay, mahal yan. Kung hindi ako nagkakamali, baka mahigit 3,000 pesos yan. Anong problema mo? Ako naman ang magbabayad Madali lang ang magkunwari. Mrs. Mangrubang, kaya niyong manloko ng kapwa niyo tao? Ang ibig kong sabihin, napasubo na ako kay Mr. Lasilas na may isasama akong abogado sa kanila. At ikaw yun. Ano? Magkukunwari akong abogado? Talaga. Hindi bale. Hindi ka pa naman nakita ni Mr. Lasilas. Mr. Kalasikas. Patay. Hindi pa alam ni Mrs. Mangrubang na magkakilala kami ni Mr. Kalasikas. Nako, paano na to?
Magahalo na ang balat sa tinalupan. Huwag kang mahiya, Charing. Kain ka lang ng kain habang nag-uusap tayo. Sabihin mo nga sa aking anak kung gaano kaganda ang ating pinagsusyohan na negosyo. Kain muna tayo para masarap ang kwentuhan. Kanina pa ako nagugutom. Ang bango ng minuto ni Pipita at ang daming putahe. Oo. Kahit hanggang bukas tayo dito. Walang tatayo hanggat hindi natin naubos ito. Si Pipita lang ang nakatayo. Oo nga, no? Bakit nakatayo ka, Manang? Sumabay ka na sa amin. Ay, okay lang po. Hindi pa naman ako gutom. Alam ko kung bakit hindi ka pa gutom, Pipita. Nilasahan mong lahat ang niluto mo. Tinikman mo isa-isa. Talaga pong ganun, madam. Kailangan lang natikman para eksakto ang lasa. Paano natin malalaman kung matabang o kaya maalat ang niluluto kung hindi titikman? Ha? Tinulungan lang naman ako ni Madam Nobi. Pipita, may nakalimutan ka yata. Ho? Si Madam Noblesa pala. Tinulungan niya ako. Noblesa pala ang tunay na pangalan ng anak mo. Parang isang prinsesa ang kanyang kagandahan. Oo, Charing. Nobliza ang aking napakagandang dalaga. Ayaw kong masanay si Pipita na tawaging Novi ang aking dalaga. Kasi maraming nangangarap ng binata kapag tinawag niyang Novi at kasing tunog ng nobya. Nobya! Ibig sabihin nobya na nila. Aray ko, aray. Ay, ang daming lamok dito sa labas. Pinapawisan na ako sa suot kong coat and tie. Ay, si Madam Charito kasi. Nagmukha tuloy akong pupunta sa kasal. At, aray ko. Ay. Nagugutom na ako. Nakalimutan na ako ni Madam. Sana inutusan man lang niya si Pipita na hatidan ako ng pagkain dito. Mula nung nabuksan ang recruitment agency na ito, milyon ang pumapasok sa araw-araw. Ha? Ate Pipita, malakas ang electric fan. Pakihinaan ng bahagya. Ay, oo, madam. Sus, pinawisan si Madam Jaring. Kumakain pa nun din. Mainit kasi ang panahon, madam. Mataba kasi ako, kaya pawisan ako. Masanay na kayo, lalo na kapag kumakain ako, ha? Ay, sandali. Ano na yung sinasabi ko? 50 katao na ang tapos na interview at 20 na ang lilipad sa susunod na linggo. Ay, madam, ito pong tubig. Salamat, Pipita, salamat. Ay, talagang mabilis ka, Pipita. Malapit na maubos ang pagkain sa lamesa. Di ba may kasama kang abogado? Oo nga pala, muntik ko nang makalimutan. Tawagin mo na nga, Pipita. Kami na ni Pipita ang tatawag sa abogado. Ate, tara na. Ay, opo, madam.
Akala ko nakalimutan nyo na ako. Pinapak na ako ng mga lamok dito. Kanina pa ako gutom at naiinitan ako sa aking suot. Wow! Ang gwapo mo! Para kang si Alden Richards sa suot mong yan ah! Ninenervyos na nga ako, Ate Pipita. Makuha mo pang magbiro. Totoo naman ah! Parang abogado si Sir! Sir pa talaga ang tawag mo sa akin na Ate Pipita. Kung ganun, pumasok na tayo. Kanina pa ako gutom. Ay, nalala. Nanlalamig ako. Bahala na. O sige, mauna ka na. Pasensya ka na, attorney, ha? Nakalimutan ka ni Mrs. Mangrubang na tawagin. Naganahan siya sa pagkukwento. Nakakahiya naman sa'yo. O anong gusto mo? Kakain ka na o inom ka ng alak pampasarap ng kain? Mr. Kalasikas? Tika. Hindi pa ako lasing pero nabobosisan kita. Kilala ko ang boses na yan. Magkaboses lang ba kayo? Ikaw si Pagong, di ba? Ha? Kilala mo si Aristotle? Ang sabi mo, abogado ang kasama mo. Si Pagong ito, niloko mo ako. Kwan kasi busy si attorney doon sa Manila. Marami siyang ginagawa kaya siya ang aking isinama. Bakit hindi mo sinabing itong si Pagong ang kasama mo, ha? Maliwanag na panloloko. At parang magmukhang abogado sa kanyang kasuotan, nakakotentay. Magaling ka rin, ano? Sandali nga at kukunin ko ang aking shotgun at granada. Shotgun at granada. Mr. Kalasikas, huminahon kayo. Wala kang karapatan na sabihin yan sa akin. Ibato ko pa sa'yo ang buti ng alak sa mukha mo. Para makita mo ang hinahanap mo, loko. Umalis na kayo sa harapan ko. Baka kung anong magawa ko pag hindi ako nakapagpigil. Ano po? Alis! Lasilas si Kaskas. Halika na, Charito. Huwag kang, ano ba yung sinasabi ko? Huwag kang magpapaiwan dito. Pagong, halika na, tayo na. Ano bang ginagawa mo? Ayaw ko pagbabantay. Madam, sandali lang. Ba't kayo nagpakarga sa akin? Matutumba tayo. Ang taba-taba nyo. Pwede ba, Pipita? Huwag mo akong harangan. Huwag mong harangan ang dadaanan ko. At bitawan mo ako, noblesa. Akala ng dalawang yon maluloko nila ako? Sir! Daddy, parang awa niyo na. Kung sinabi kong paliliparin ko ang kanilang mga bungo, gagawin ko. Niloko nila ako? Mga Sir! walang hiya! Sir, tama na po. Magpaawat na po kayo ah. Bakit hindi mo nilak ang gate para hindi na sila makaalis dito? Ha? Po. Sir, mag-iisip naman kayo. Paano kung nakapatay na kayo? Hindi bale. Mismo sa pamamahay ko sila papatayin. Pwede ba bitiwan niyo ako? Hindi naman. Ha? Gusto niyo ba ako mamatay sa nervyos? Ako ang pinapatay niyo. Niyakap mo ako na pinakamahigpit. Tapos si Pipita naman nakahawag sa akin leg. Hindi ko makahinga. Sir! Kasalanan niyo kung mamatay ako. Sir! Ano ba? Ano itong nangyari? Bakit hindi mo mapaandar ang kotse?
Akala ko isa kang mekaniko. Madam, aandar pero namamatay din. Baka hindi makakyat ang gas. Luma na kasi ang makina ng kotse nyo. Napinturahan lang kaya nagmukhang bago. Ano? Anong nangyari? Bakit pintasiro ka na din ano? Samantalang wala ka ng sasakyan. Mabuti na yan kaysa wala. Anong gagawin natin ngayon? Kung hindi ko mapaandar yan, maabutan tayo ng lasilas na yon. Ang tapang niya pala, ayaw ko pang mamatay. Kung hindi ko maayos to, madam, may tatawagan ako para makauwi tayo. Wala naman siguro. Sino naman ang tatawagan? Pulis? Bakit sa pulis ako tatawag? May kasalanan ba kayo? Wala. Kasalanan mo lahat ito. Hindi mo sinabi na nililigawan mo yung dalaga niya at magdobya na kayo. Bakit kasi pinagmukhaan niyo akong abogado, madam? Huwag na tayo magsisihan. Alam mo ngayon lang mangyari ito sa akin. Isang mekaniko ang nagpahiya sa akin. Hindi makakatulong yung pagbubungangan niyo sa akin, madam. Hindi na talaga andar ang kotse. Tatawagan ko na lang si Tereret. Dalhin niya dito yung kotse ko. Tama na yung pag-inom niyo, Daddy. Baka ma-high blood kayo. Nagagalit pa naman kayo. At baka kung anong mangyari. Hindi ako makapapayag na may mangyari sa akin. Delivery na ang Aristotle na yon na mag-asawa sa'yo. At kapag namatay na ako, wala na siyang hadlang. Niloko nila ako. Si Mrs. Mangrubang kasi binihisang parang abogado si Aristotle. Ang mekaniko tika muna. Alam mo na ba ang lalaking yon? Ang driver ni Charito? Daddy? Bakit hindi ka makasagot ng maayos? Sanay na sanay siyang tawagin kang Nobe. Dahil ba magnobyo na kayo, ha? Daddy, tignan niyo, puno na ng alak ang baso niyo. Ha? Hindi niyo iniinom. Natatakot. Hoy, noblesa. Hindi pa tayo tapos. Silas itong tumatawag. Akala niya siguro natatakot ako sa kanya. Naunahan lang ako ng takot kagabi kasi. Hello! Hindi kita mapapatawad sa ginawa mong panluloko sa akin, Charing. Driver mo pala ang mokong na yon? At pinakilala mong attorney? Ako na isang tanyag na negosyante, ginawa mong tanga. Hindi ko alam na magkakilala kayo ni Pagong Rasilas. Anong sinabi mo? Ulitin mo nga, pinipintasan mo pa ako. Huwag mo naman akong sigawan. Sorry, General. Ayan, nagsorry na ako sa iyo. Hindi ako makukuha sa sorry mo. Maghiwalay na tayo. Wala naman tayong relasyon. Negosyo ang pinagsamahan natin. Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo. Sa akin na ang agency. Bumalik ka na sa Maynila. Ay, ang galing naman ng Lasilas na ito. Sakim. Malalaman kaya ni Mr. Kalasikas na si Aristotle ang bumusina? Mga kaibigan, subaybayan bukas ang karugtong ng isang linggong kwento na pinamagatang Pilak at Tuso dito sa ating dula, Super Pipita. Inihahandog sa inyo ang #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo Bombo.